All you that are righteous, shout for joy for what the Lord has done. Praise Him, all you that obey Him. Give thanks to the Lord with harps. Sing to Him with the stringed instruments. Sing a new song to Him. Play the harp with skill and shout for joy. The words of the Lord are true, and all His works are dependable. The Lord loves what is righteous and just. His constant love fills the earth. Let us pray po. Our Heavenly Father, we praise and thank you sa kagandahan po ng araw mula umaga hanggang ngayong gabi na kaloob po nyo sa amin. Nandito po kami, nagpapakumbaba sa banal mong harapan upang sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Panginoon, sa sandali ng aming pagsamba, pangunahan at patuloy kang mangusap sa pamamagitan ng mga awitan at mensahe ng buhay na aming mapapakinggan. Ang iyong banal na presensya ang maranasan namin sa sandaling ito, maging sa mga online na kasama ngayon sa aming pagsamba. In Jesus' name, we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. At good evening din po sa mga kasama natin na nanonood sa online. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang Diyos ay mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya naman, ang kanyang biyaya ay walang hanggan, laging sapat at higit pa. Kaya sa gabing ito, mga magulang at mga kapatid, sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. Awitin po natin, sapat na, higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib. Agad naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, Ang Diyos ay mabuti. mabuti. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang mahihimik pa, sapat na at higit pa. Amen, Panginoon, kay buti mo. Ang biyaya mo ay sapat na at higit pa lagi sa amin. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan, di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti. Sino ang mabuti? Ang Diyos ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ang
higit pa. Amen, Panginoon, kay buti mo po. Ang iyong biyaya ay sapat at higit pa. Marapat lang, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, sambahin at pasalamatan. Amen. Isang malakas na palakpak na puri sa ating Panginoon, sa Diyos na nagpapala sa atin ang higit pa at sapat sa ating mga pangangailangan. Amen. Sige po, yung pong susunod nating awit, ay awitin natin ito na para bang isang panalangin mula sa ating mga puso. Walang hanggang sasambahin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking binasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang ka namin pupurihin at sasabayin. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, pagkat ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang purihin natin ang Panginoon. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti mo ang aming Panginoon, tanggapin mo po ang aming awit, alay ng papuri at pagsamba. Sa aming pagsamba sa gabing ito, Panginoon, paging tapatin mo, maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa paglapit sa iyo. Pupurihin,
mamalagi sa'yo. Amen, Panginoon, kay buti mo, O Diyos. Isa pa po, awitin natin walang hanggang papuri magsamba sa Panginoon. Kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Amen and amen. Ang ating pong scripture reading ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Ngayong yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapapagal para sa Kanya. Nagpala po tayo sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen. Wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Magandang gabi po sa ating lahat. Parang mahina, nalulupaypay kayo. Pwede bang tapikin nyo yung katabi mo? Sabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen. Bigyan natin sa Panginoon ng pinakamalakas na palakpak sa oras na ito. Yung ating pong teksto na pag-aaralan, na binasa kanina, ay may kinalaban ito sa ating pagtugon. Sa hamon ng paglilingkod. Kayo po ba'y naglilingkod? Parang yung salita nila 50-50. Yung 50-50 nasa ICU yun eh. Kalahati nun, hindi sigurado. Kalahati sigurado. Ano? Kayo ba ay naglilingkod? Saan? Okay. Tayo sandaling manalangin. Aming Diyos, samahan niyo po kami sa gabing ito sa aming pagbubulay ng iyong salita. Nawa ang inyo pong mensahe ang aming marinig at patuloy ka namin makita, maranasan at patuloy ka namin madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagtugon sa hamon ng paglilingkod. When you consider serving God, anong nasa isip ninyo? Naisip niyo ba si Cinderella? Na isang batang babae na naglilingkod sa kanyang stepmother at sa kanyang mga stepsister? Na sumusunod siya sa mga utos nito dahil ano bang tawag niyo yung stepmother niya? Napaka-stricto. Masasabi natin.
At sumusunod siya sa isang selfish stepmother at saka stepsisters. Alam niyo, yung kanyang actions, sino nakapanood na ng Cinderella dito? O, yung mga bata, hindi pa nila napapanood yan. So, nagkakaalaman na tayo ng edad. Na? So, yung kwento ng Cinderella, yung kanyang action ay done out of duty. No? Ginagawa niya dahil ito ay obligasyon niya. Hindi dahil sa kanyang pagmamahal, hindi dahil sa kanyang pagsamba sa kanyang masters. Pinaglilingkuran nila sila because kailangan nilang maglingkod. No? But for Christians who follow Jesus, serving God is unlike Cinderella's story. Hindi katulad ni Cinderella yung paglilingkod natin sa Diyos. Serving God is not just a duty para ma-maintain natin yung position natin as a member of NACS UMC or status natin dito sa loob ng church. Instead, Christians strive to serve God dahil meron tayong pag-ibig. Sino yung sumagot na yon? Very good. No? Dahil meron tayong pag-ibig out of love and gratitude sa Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay, naniniwala tayo na marami siyang ginawa sa buhay natin. Ano po? Kaya, sabi nga, yung taong mapagpasalamat ay taong makikita mong laging nagpupuri at naglilingkod sa Diyos at nakafocus siya sa Diyos. Kahit during service, ang mind niya nakafocus kay Christ. Kasi nandito siya dahil sa kanino? Kanino? Kay hindi sa cellphone mo, hindi sa katabi mo, hindi nasa likod mo, kung hindi nasa Panginoon. Kaya alam mo kapag nakafocus ka, ang isip mo, ang mata mo, ang tenga mo, nakakarinig at nakakafocus sa Panginoon. Sabi nga, doon sa 1 Samuel chapter 12, verse 24, sabi nga, the Bible says that when we focus on all God has done for us, yung atin daw paglilingkod, our service can flow from a heart of gratitude instead of a feeling of obligation or duty. Kumikilos tayo because we love God, we thank God sa lahat ng ginagawa niya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya, tingnan mo yung katabi mo, ito ba yung taong mapagpasalamat sa Diyos? Pag nakangiti yan, yes. No? Kasi, ang taong punong-puno ng pag-ibig at pagpapasalamat sa kanyang puso, laging masaya. Amen po ba doon? Meron bang masayang malungkot? Wala, no? Pero bakit nga ba natin, why should we serve God? Bakit nga kailangan natin paglingkuran ng Diyos? Mga kapatid, mahalagang maunawaan natin that God does not need us to serve Him. Actually, technically, hindi naman niya kailangan yan eh. Kasi ginawa niya nga tayong lahat eh. Di ba? Sa salita lang, ginawa niya ang lahat ng bagay. He can do anything alone. Kahit ikaw, ako, tayo, siya lang ang gumawa nito. For instance, if God could create light by just saying, "Let there be light," nandun na, nagliwanag, then He wouldn't require us to spread electricity. Hindi niya kailangan ng Meralco. Kasi boses lang niya, magagawa na niya yan. No? Similarly, He could create a human being from dust. He wouldn't need us to care for our aging grandparents. Remember, friends, our service to God does not add to what He does. Pero it does magnify His greatness. Pag naglilingkod tayo sa Diyos, ipinapahayag natin ang kabutihan,
kadakilaan ng Diyos, and we spread His love to those around us. Kasi yung puso natin punong-puno ng pagmamahal sa Diyos. At ipinapakita natin sa Diyos at sa mga tao kung gaano tayo mapagpasalamat sa Kanya. The more we realize how flawed we are and how much God loves us, despite yung mga pagkukulang natin, yung ating buhay, the more we will understand the importance of serving Him. Na paglingkuran siya with the right mindset. No? The right mindset. Bakit? Even si Jesus Christ, ipinakita niya yung salitang paglilingkod. Service. No? An example to follow ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano ko po sinabi yan? Now, we can learn how to serve God. Tingnan ninyo ang buhay ni Jesus. Yung buhay ni Jesus, dinedicate niya yung kanyang sarili para i-carry out yung kalooban ng Diyos. Yung gusto ng Ama. Yung nais ng Diyos sa kanyang buhay. I-demonstrate niya yung pag-ibig o puso ng Ama nung siya ay naglingkod sa iba't ibang uri ng tao. I say it again. Si Christ, naglingkod siya sa iba't ibang uri ng tao. Una, yung kanyang pamilya. Tingnan yung kanyang paglilingkod. When Jesus was dying on the cross, anong ginawa niya? Pinabayaan ba niya yung kanyang magulang? Kahit mamamatay na siya? Hindi. Anong ginawa niya? He asked his friend. Sabi niya, pwede bang alagaan mo yung aking ina? Pagkatapos nito, anong sabi niya doon? Babae ang iyong anak, anak ang iyong ina. In essence, sinasabi niya, pwede ba alagaan mo yung aking ina? Nakikita niyo yung pagsaserve ng ating Panginoon. Nakita niyo yung kanyang relasyon sa kanyang kapwa. Ikalawa, sa kanyang mga kaibigan. Jesus went to be with his friends, si Mary, si Martha, nung yung kanilang kapatid ay namatay. Anong ginawa ni Jesus? He took care of them, cried with them, and even brought their brother back to life. Ano daw yung pinakamaiksing verse sa Bible? Jesus wept at tumangis si Jesus to the point na pinuntahan pa niya yung mga kapatid at binuhay niya yung kanyang kaibigan. You see that? Sino pa? Yung mga may karamdaman. The Bible says that Jesus healed. Pinagaling niya every diseases among the people. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, di naman ako manggagamot ngayon eh. Pero marami tayong pwedeng gawin. Sino pa? Bukod sa mga may sakit, yung mga bata. Jesus was always teaching and healing even when He was busy. Kaya sabi nung mga disipulo na lumalapit yung mga bata, pinipigilan. Anong sabi ni Jesus? Huwag ninyong hadlangan ang maliliit na mga batang ito. At anong ginawa niya? He blessed those children. You see, sa kabila ng kanyang kabisihan, sa kabila ng kanyang maraming gawain, nagawa pa rin niyang maglingkod sa mga bata. How about you? Meron na ho ba kayong pinaglilingkuran? Nakakapaglingkod na po ba kayo sa kapwa ninyo? Sino ho rito naglilingkod sa Diyos? O yung 50-50 po yan. Nasa ICU po yan. Yung naglilingkod sa Diyos. Amen. No, paano nyo pinaglilingkuran ng Diyos? Kanina, ang dami ganun eh. Nung tinanong ko kung paano yung pinaglilingkuran, parang wala nang gusto magsalita. No?
Anong sabi ng Panginoon? Kung ano man ang ginawa mo sa maliit na mga taong ito, siya mo ring ginawa sa akin. Kaya i-demonstrate ng Panginoon yung ginawa ng Ama sa kanya, ng pinababa siya rito upang maglingkod, ipinakita niya kung papaanong dapat ito'y sundin natin. Gayahin natin. Now, ang tanong, Pastor, how can I serve God? Paano ako makakapaglingkod sa Diyos? As Christian, we can serve God in many ways. Sa loob ng pamilya, sa iyong asawa, paano ka makakapaglingkod? Nandyan dapat yung iyong katapatan, yung iyong pagpapatawad, and pursue your spouse even when they wrong you. Kahit na nagkakamali, nandun yung pag-ibig. Di ba? Just like God pursues us lovingly despite ng ating mga flaws. Si Jesus dumating dito, hindi lamang siya para sa mabubuti, kundi para sa mga nagkakamali. At ipinaranas niya yung pag-ibig sa kabila ng mga taong nagkamali sa Kanya. At maging sa ating mga komunidad, sa ating mga paligid, sa ating school, paano tayo makakapaglingkod sa kanila? Simpleng-simple, marami mga bagay na pwede nating ipakita sa kanila. We can celebrate with them. Sabi nga natin, alisin natin sa yung Pilipino yung crab mentality. Na instead na mainis tayo dahil meron siya, dapat nagiging masaya tayo para sa Kanya. O, di ba sabi nga ng Biblia, merong isang makasalanan na bumalik sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagagalak. Sana ganun din tayo mga kapatid. Tulad ni Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi siya nanatiling maging kapantay ng Diyos. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. To the point na hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Kaya niyo po bang gawin yun? How can I serve God? Yet, parang ang hirap gawin. Pero ito yung sinasabi natin, Panginoon. Although while Jesus could serve everyone perfectly, we as humans, sabi nga, we have limitations. Hindi natin lahat magagawa. However, this should not stop us from worshiping God by serving Him, serving God, and serve the people of God. Serving the people of God. Na walang itinatangi. Sa loob ng church, yung ating paglilingkod, some may serve God by proclaiming His greatness sa mga ganitong pagtitipon, while others, naglilingkod sila tulad ni Martha. Alam nyo, naalala ko nung ako ay nadistino sa isang iglesia sa Quezon City, meron akong miyembro na ang edad niya during that time ay 90 years old at nagagalit yon kapag hindi man nagagalit, sumasama ang loob kung hindi mo siya bibigyan ng work sa loob ng church. Kasi siyempre 90 years old, alam niyo naman kami mga kabataan. Oh, tingin kayo sa akin, no? Bata pa ako. Nung 19, hindi, joke lang. During that time, ayaw talaga namin, siyempre pag 90 years old, inaalagaan natin yan. Ayaw nating madulas, nagagalit sa akin. Pastor, ayaw mo ba akong bigyan ng pagkakataong maglingkod sa Diyos? Kahit tagapunas lang ng pews, kahit tagabigay ng mga liturgy, kahit tagapanalangin. So, ano nangyari sa kanya? Ang ginawa na lang niya, dahil nga nahiya kami na baka pagpupunas siya madulas, dahil 90 plus na siya. So, ang ginawa namin, naging kasama siya sa prayer warrior. At every Wednesday, sumasama siya magdalaw at magbigay ng communion. So, ibig ko sabihin, at her age, pwede pa siya maglingkod. At your age, pwede ka pang maglingkod. Kahit sa bata mong edad, pwede ka pang maglingkod. Bakit? Kasi kabahagi ka ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Some of you may use your musical talents to demonstrate God's beauty,
while others may use their resources to bless others. Whatever the form of service, ang aim lamang nito is to give glory to God. Walang maliit, walang malaki na paglilingkod sa Panginoon, kundi lahat yan ay para magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Nang tatanungin ninyo ako, Pastor, meron bang pakinabang sa paglilingkod? Marami po. Ano po yon? 13-month? Ano po? Grocery? Hindi po. What are the blessings, no, na pwede nating ma-experience by serving others? Take note. Siguro ilan to, pero gusto ko i-share sa inyo yung ilan. Alam nyo, serving others allow us to discover and develop our spiritual gifts. Alam niyo yung pagsama-sama niyo, pagtulong-tulong ninyo, later on malalaman ninyo, meron pala akong gift na ganito. O, ilang taon na ho kayo dito? Ngayon nyo lang na-discover na, ay, kaya ko pala. 'Di ba? Bakit? Kasi nandito kayo at tumutulong kayo, naglilingkod kayo, hindi nyo napapansin, meron pala kayong kakaibang skills and talents na binigay sa inyo ng Diyos. Na? Meron ibinigay ang Panginoon sa inyo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 12, the church is compared to a human body just as our bodies have different parts, serving a specific function. So, does the church have people with various skills and abilities. Though each part is important, it is only when worked together that we can create something beautiful. Pagsama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon at iba-iba yung talentong ating ipinamamala sa paglilingkod, sabi niya rito, we can create something beautiful. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, maganda ba siya? Okay lang po, okay lang po, okay lang po, okay lang po. Alam nyo, yung gawain sa Panginoon, it unites Christians. It unites us. Some may plant while others waters, but all Christians are responsible to be laborers. Working together. Pag tayo nagsasama-sama, bawat isa sa atin, bawat bahagi nito can do its share effectively. Kaya napakabuting yung kantang halina't sama-sama. Di ba? Pag habang kinakanta nyo, di ba? Parang napipil nyo, meron bang isang napakaganda na pag kumakanta ng sama-sama pero mag-isa ka lang? So sabi niya, let us serve God. By serving, it allows us to discover and develop our spiritual gifts. Second, serving allows us to experience miracle. Naranasan niyo na ba yung miracle ng Panginoon kapag kayo naglilingkod? Maraming miracle ang Lord pag kayo naglilingkod. No? Look at the first miracle of Jesus in Cana, Galilee. Alam mo yung kwento ng Cana, Galilee? Naubusan ng alak, pero sabi ni Maria, sundin niyo kung ano yung sasabihin niya. So, ano nangyari? Nung sinabi niya, dalhin niyo ito, lagyan niyo ng tubig, bla bla bla. Ano nangyari? Yung ordinaryong tubig, naging extraordinary wine. No? Extraordinary wine. Makikita natin mga kapatid, isang miracle, yung tubig na naging isang alak. Hindi nila alam kung ano nangyari. Maaaring sa buhay din natin, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi natin alam kung ano pang mga maaring mangyari sa atin. Alam nyo, isang patotoo namin sa inyo, may mga pinagdaanan din kami. No? Naikwento ko nga sa kanila at yung aking anak at his age of, I think, 2 years old, he was diagnosed na merong, yung appendicitis. Every time nagagalawin siya, umiiyak. So, dinala namin siya sa ospital, during the time, seminaryan ako. Nung nandun kami sa seminary, dinala namin sa 13 Martires na ospital, ayaw galawin ng mga doktor. No? Ilang araw siya, sabi nila, pag appendicitis,
dapat hindi tatagal ng ilang oras yun kasi puputok yan. Pero siya 3 days na nasa wheelchair, hindi kumakain, puro tubig lang. Nung dumating yung chief doctor, saka lang sinabing dalhin sa operating room immediately at doon siya inoperahan. Now, we praise God. Every time na iniisip namin yung anak namin, lagi kaming nag-worship sa Panginoon. At alam niyo ng buhay namin mga pastor, seminary. Wala kaming mga kagaya ng mga secular na trabaho. Alam niyo, paglabas namin, sabi ng hospital sa amin, ito po ang babayaran nyo, 100 plus. But you know what? Lumabas kami ng hospital, wala kaming binayaran, maski 5. No? That's the blessing, the miracle of God. Kasi yung doktor pa lang, baptist pala yung doktor. At ang kanyang charge, ay pastor po pala kayo. So, nung nalamang pastor ako, binabaan niya. That's a miracle. We allow, by serving God, it allows us to experience miracle. Maraming miracle ang gagawin ng Panginoon. Ikatlo, serving God allows us to experience the joy and peace that comes from obedience. No? Meron kang kagalakan, kapayapaan na nagmumula dahil sa iyong pagsunod sa Diyos. Sino rito ang marunong sumunod sa Diyos? Okay? Kayo mga kabataan, marunong kayo sumunod sa Diyos? Sigurado kayo? Hindi kayo makasagot. Marunong ba kayong sumunod sa Diyos? Ala, mga anak niyo ba to? Marunong kayong sumunod sa Diyos? Sigurado kayo? Sumusunod ba kayo sa Diyos? Sa nanay, tatay niyo? Hindi. Yun tayo eh. Paano niyo masasabing sinusunod niyo ang Diyos kung hindi kayo marunong sumunod sa magulang ninyo? Okay. Sabi niya, it allows us to experience the joy. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 10 to 11, reminds us to use the gifts that we have received to serve others. And as a faithful stewards of God's grace, we should share it in its various form so that in everything we do, God may be praised through Jesus Christ. Alam nyo, kapag tayo nagsiserve, we express our gratitude for what Jesus has done for us at naibabahagi natin yung pag-ibig ng Diyos at ang binibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, nandun yung kagalakan natin. Nandun yung pasasalamat natin. Nandoon yung bunga ng ginawa ng Panginoon sa atin. Di ba, kayo mga kabataan, pag binigyan kayo ng regalo ng mga magulang nyo, tuwan-tuwa kayo, anong ginagawa ninyo doon sa regalong yon? Kung hindi nyo dinidisplay, kinukuwento ninyo. Kayong mga nanay, kapag maganda yung pinanood nyo sa sinihan, anong ginagawa ninyo? Na kayo na nakapanood, kayo-kayo pa rin na nagkukwentuhan. Di ba? Bakit? Masaya kayo sa napanood ninyo. The same way, ang ginawa ng Diyos sa inyo, kapag maganda, punong-puno ng kagalakan ang puso ninyo. Punong-puno ng kapayapaan ang puso ninyo at naisa-share nyo ito. Kaya napakaganda, alam nyo, isang magandang pagkakataon, yung ganito, na pag sinabing meron tayong sharing, meron tayong yung sharing of blessing. Ano ba yung term na ginamit po natin dyan? Praise report. Bakit ka nagpupuri sa Diyos? Kasi may ginawa sa akin ng Panginoon. Imaginein mo, nadukutan na siya, pero nagpasalamat pa siya sa Panginoon. You see? Kayo, anong kwento ng buhay nyo na dapat masaya kayo, sinishare nyo yung kagalakan ninyo sa Panginoon. Share your joy, share your peace. Kasi lahat ng kinukwento ninyo, pwedeng maging inspirasyon ng katabi ninyo. Okay? And gusto kong ipahayag sa inyo na ang paglilingkod, serving God helps us to be more like Jesus. Sapagkat ito ang bunga ng banal na espiritu. Alam niyo, si Jesus during the Last Supper, alam niyo nang mamamatay siya.
in a few hours. While it would have been expected for him to be consumed with his concern, anong nasa isip niya? He was focused on the needs of his disciples. Tingnan niyo yung nasa isip niya, nakapokus siya sa pangangailangan ng kanyang mga disipulo. Unlike Judas, who sought personal advancement at the expense of other. Ano ang difference? Si Jesus, nakapokus siya sa pangangailangan ng mga disipulo niya. Si Judas, nakapokus siya sa personal niyang pangangailangan. So there's a difference ng dalawang ito. Di ba? Jesus became a servant for the benefit of others. Kaya tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y nag-i-exist para sa sarili ko o para sa kapwa ko? Nag-i-exist ba ako para sa sarili ko? Kaya yung lagi ko naririnig na, gusto ko ma-bless dyan. Correct? God will bless you, but God will bless you to become blessings to others. Take note of that. You are beyond blessed to become blessing to others. Like what Jesus did. Jesus did not serve his disciple because he forgot who he was, but because he knew who he was, where he came from, and where he was going. At ayun ang pag-ibig. Pinakita ni Jesus kung sino siya. And this is a challenge sa bawat isang mananampalataya. Ipakita ninyo kung sino kayo. Sino ba kayo? Ang sabi ng iba sa akin, pastor, tao lang ako eh. Sino merong ganun dialogue? Pagkat tao'y nagkakamali lamang. But take note, sabi ng Panginoon, let us create man in our own image and likeness. At ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. So you are the image of God. So sabi ng Panginoon sa atin, sabi ng Biblia, let us serve, no? And through serving, help us to become more like Him. Be like Jesus. Sabi ni James, ang sinong mang nagsasabing siya'y nasa Diyos, dapat siyang lumakad ng naayon sa pagkalakad ni Jesus. Sa pagkalakad ni Jesus, no? Kaya, sa ating paglilingkod, naalala ko yung isang commercial dati na may pulubi na nangihingi, McDonald's ba yun o Jollibee? Ang tingin ng pulubi doon sa lalaki may dalang bit-bit na Jollibee na papalapit sa kanya ay mukha ni Christ. At ang tingin naman ng lalaki may bit-bit na pagkain ay mukha din ni Christ. Doon yung pulubi. So be more like Christ. Be more like Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, maging tulad tayo ni Jesus sa paglilingkod. Yan, okay? And serving also increases our faith. As we serve, just like Christ, it increases now our faith. No? Mas lalong, ano ba yung increase? Tumataas, nagkakaroon ng development, yung nga ay grow. Nag-grow ang ating pananampalataya. As we step out of our comfort zone, God help us grow in faith by revealing new potential within ourselves and in His church. When we witness the power of God working with us, we start to seek out the opportunities. Yung mga opportunities na binibigay niya sa atin. He is opening for us rather than forcefully trying to get through the doors He has closed. Maraming opportunities ang binibigay sa atin ng Panginoon.
Maraming pagkakataon na pwede tayo makapaglingkod sa Panginoon. Kasi kapag tayo patuloy naglilingkod sa Kanya, nararanasan natin at yung presensya ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Kaya, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, hindi lamang ito isang pribilehiyo, kundi merong pagpapala. Hindi natin alam kung anong pagpapala ng Diyos. And yet, sa ating paglilingkod, dahil sa ating pag-ibig, dahil sa ating pasasalamat, nag-uumapaw yung ating saya. Nag-uumapaw yung ating kapayapaan, nag-uumapaw yung ating buhay na punong-puno ng energy para paglingkuran ng ating Panginoon. Mga kapatid, handa na ba kayo? Are you ready to serve God and His people? Are you ready to serve God through Knox United Methodist Church? Praise the Lord! Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salitang ito. Patuloy nawa na makita namin, maranasan namin ang inyo pong presensya at patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan at mag-sustain sa amin to serve you, O God, through this church at sa pamamagitan din ng mga tao na iyong tinawag, na iyong minahal, O dakilang Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Do not withhold, good friends, those to whom it is due, when it is your power to do it. Mga aser. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ipinagpapasalamat namin, dakilang Diyos, ang lahat ng kabutihan na iyo pong ibinahagi sa amin. Tanggapin niyo po ang mga kaloob na ito ng inyong mga anak at pagpalain niyo po ang bawat isa. Patuloy na ang mga kaloob na ito ay magamit, O Diyos, sa paghahari mo, sa paglilingkod sa iyong bayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa isang gabi na patuloy na nagsalita ka sa amin. Nagpahayag ka sa iyong mga anak. Pinaalala mo sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo at sa iyong iglesia at sa iyong mga lingkod. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa oras na ito ay makita namin ang inyong mga mensahe. At amin pong itinataas sa inyo ang inyong mga abang lingkod sa oras na ito,
ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang mga gawain, ang kanilang mga trabaho. Kami po ay magtatapos, patuloy na nadama namin ang inyong pong pagmamahal. At patuloy kami, O Diyos, na maglilingkod sa inyo. Patuloy ka naming sasambahin. At nawang yung banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin hanggang sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. At ipuin niyo po, O Diyos, ang inyong mga lingkod na hindi namin kasama sa oras na ito. Saan man sila naroroon, sila man ay may karamdaman, sila man Panginoon ay nasa malayong lugar, nawa ang iyong mga kamay ang humawak sa kanila at madama nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal at ang iyong kalinga. Patnubayan niyo po kami at patuloy na bendisyonan at kami lalabas na may kagalakan sa aming mga puso na punong-puno ng pag-ibig sa iyo, Panginoon, at pagpapasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matakako sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lupos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay Sino ang